Anong pangalan mo, Brad? Fernando Maligdong po, Sa Pilipinas. sa Cebu po. Anong work mo dito? Heavy equipment operator. Paano ka nag-apply as equipment operator? Nung una, nung 2015 pa yun eh, nakakita lang ako ng flyer tapos nag-hire sila doon sa Capitol namin sa Cebu na may hiring daw ng heavy equipment dito sa Saudi. Ano yun? Jobs Global Company. Anong requirements para maging equipment operator? Kailangan lang yung lisensya mo sa Pinas, yung code ay 1238. Wala na iba? Wala na ibang requirements? May license ka lang, paano kung kailangan ba ng experience as equipment operator? Kailangan nila na kahit 2 years experience. Pero tatanggap din sila na walang mga experience, pero pagdating dito, ititrain naman sila pero sa warehouse lang muna ilagay bago maging heavy equipment operator. Pinanto, nung nag-apply ba kayo, may placement fee ba kayo? Wala po. Masaya nga ako yung nakarinig ko na walang placement fee kasi kadalasan yung mga in-applyan ko may salary deduction daw. Ito, yung Jobs Global na company na nag-recruit sa akin, wala pong placement fee. Kahit na yung medical, wala kayong binayaran? Meron po, parang normal lang po sa atin yung medical. Kami yung magbayad pero iripa naman nila pagdating sa Manila. Bago ka naging equipment operator, anong work mo sa Pilipinas? Machine operator po ako. Machine operator, gaya ng press machine. Yung dati kasi, nagtrabaho ako sa company sa MIPS 2. So, machine operator ko, ang produkto namin yung paggawa ng silyo ng bearing. So noong una, wala ka talagang experience sa airport, dito lang? Ay, wala po. First time ko po na dito na-assign sa airport. Sayang-saya ko pa nga kasi dati pinapangarap ko na yung Mag-work sa airport? mag-work sa airport at saka yung pinanood ko lang yung eroplano na ngayon hawak-hawak ko na kahit anong oras pwede ko nang hawakan. Araw-araw kasama mo. Oo, araw-araw na eh. And yung requirements ba, kailangan ba high school graduate o college graduate? Kahit high school graduate pwede ka makapasok po. Pwede mo. Ah, Ano bang ginagawa ng equipment operator? Siyempre, kami ng mga equipment pag dumating ng cargo aircraft kasi na-assign kami sa cargo aircraft. Pag dumating yon, kami yung mag-handle doon sa mga equipment na kagaya ng step ladder, high loader, transporter, yan ang mag-transport ng cargo at saka yung conveyor belt. At saka forklift, sali na yung forklift kasi yan mga may susundutin kaming mga mabibigat na cargo. Pagdating nyo dito, trainin kayo. Opo, tinitrain kami. So, kailangan bago ka maging equipment operator dito, kailangan makakuha ka ng lisensya na 6 na nga yung ID eh. Yung una, yung dala nila, yung government license. Paano kung bumagsak ka sa training? Anong gagawin sa'yo? Bibigyan ka pa Manila ng chance hanggang 4 na beses. Pero para sa akin, sobrang haba naman yung makarating ka ng 4 na beses eh. Magaling si Fernando. Anong mahirap sa trabaho nyo? Dito sa Saudi, yung mahirap yung weather nila, yung lalo na pag ting-init, sobrang init kasi. Doon kami mahirapan kapag halimbawa mag-loading kami or may dumating na arrival, alas 11 hanggang mga alauna, yun ang pinakainit dito. Oo, tanghaling tapat. Napakahirap yun para sa amin kasi kung wala kaming baong tubig, parang maubusan kami ng Mababait naman yung mga loadmaster, namimigay naman no? Ay, opo, yun. Lalo na pag mga Pilipino, magbibigay sila ng box na mga pagkain at tubig. Yun, paghati-hatian din namin sa mga buong tropa. Pagka ibang lahi ba, hindi ba namimigay? Minsan naman kasi parang kung sa atin pa protocol nila yon or policy na hindi sila basta-basta mabigay. So, naintindihan naman namin yon. Okay, so okay pala pagka loadmaster dumating, no? May pagkain tsaka tubig. And sa hot reveal naman dyan, Fernando? Yung basic ko 1,875 mula pa nung sa 2015 pa yung sa unang company namin. Direct kami kasi sa SAC, yung Saudi Airlines company. Ngayon subco na pero
Parang hinabol lang nila, tinapatan lang nila yung sahod namin. May overtime naman. O mayroon po sa pagkalahatan na umabot ng 3,600. Malaki Ah. din pagka 3,600. Medyo okay na rin. And malinis naman to dahil may accommodation kayo, then may transportation kayo, di ba? Opo, yung accommodation walang problema at saka yung pag-transport, hatid sundo na kami. Wala nang problema sa pamasahe kasi hatid sundo na nga. Tapos, yung clear na yung namin. Wala nang bawas yung sahod namin. Nice, nice. And baka may gusto kong i-shoutout dyan, Fernando. Shout out pala dyan sa Liloan, sa pamilya ko, lalong-lalo na sa pinakamamahal kong asawa, si Joby Maligdong. At ang mga anak ko, Perjo and Xerxes Maligdong, magpakabait kayo dyan, shout out. At sa lahat ng mga friends ko at mga followers, pakipollow lang po ito si Master B, ang YouTube channel niya. At saka yung sa Facebook. Pareho lang, Master B. So, masaya ako na nagkita kami ngayon dito kasi minsan din ako mag content creator din ako. Lang din, paki-check sa YouTube channel ko, Pearl Atoyli. Pero yung content ko mga kanta-kanta lang. Pero Singer pala si Fernando eh. okay, watch out. Shout out niyo sa lahat diyan. Okay, Fernando, maraming salamat and ingat ka lagi. Okay, maraming salamat po, sir.